Gawa po tayo ng Korean kimchi. Kailangan po natin ng 3 cups ng tubig, 1/2 cup ng glutinous flour at lusawin po natin, saka po natin siya ipakulo. At pag medyo malapot na po, ilagay po natin siya sa mahinang apoy at ituloy po nating haluin hanggat sa maging porridge po siya or parang lugaw. Lagyan po natin ng 1/4 cup ng white sugar. Optional po yan. Kung gusto nyong tanggalin, pwede po. At ito yung kailangan po natin. 175 grams ng garlic or bawang. At kailangan po natin ng 50 grams ng ginger or luya. 275 grams ng onions. White onions po yung gagamitin po natin. At importante po yung kailangan na gamitin po natin na fish sauce, yung magandang kalidad. Gumamit po ako ng 3/4 cup ng fish sauce, Korean fish sauce po yan. At saka ko po siya i-blender. Okay? Or gumamit po kayo ng food processor, pwede po. At yung aking blender na mga spices, ihahalo ko po siya sa aking porridge na linuto kanina. By the way, pinalamig ko po yan bago ko po linagay yung mga spices. At 250 grams ng Korean chili. Ilagay po natin. Yung sili pong ito, nabibili po ito sa mga Korean groceries. Hindi po ito yung style na nabibili po dito sa Pilipinas. Okay? So, imported po yan. Kailangan po natin ng 3 kilogram ng napa cabbage or wombok. Slice po natin siya ng quarter. At tanggalin po natin yung part na ito para maghiwa-hiwala yung ating mga wombok. Okay, yan po. At saka po natin siya hiwain ng maliliit, mga ganyan pong sizes. I-soak natin siya sa malinis na tubig, mga 3 litro, pwede na po yan. Gawin po natin lahat ito sa ating mga cabbage or wombok. Lagyan po natin ng 1 cup ng asin, saka po natin siya haluin ng maigi. Okay, yan po. Paghiwa-hiwalayin po natin yung ating mga wombok. I-soak po natin siya. Pag na-soak po natin siya ng mga 15 minutes, medyo lalambot po siya. Magre-reduce po yung kanyang moisture. Okay, so habang nagso-soak po tayo, mag-chop po tayo ng 1 kilogram ng Korean radish at 1/4 kilogram ng carrots. I-chop po natin siya ng maninipis. Ganyan lang po siya. At of course, para mas masarap pa po, gumamit po tayo ng onion leeks. Slice po natin siya, mga 250 grams. Ayan po. Now, yung atin pong cabbage, i-drain po natin siya. At hugasan po natin siya ng mga 2 hanggang 3 beses. Saka natin siya i-drain ng 15 minutes para matanggal lahat yung kanyang tubig. Now, handa na po tayong maghalo. Ilagay po natin yung ating cabbage or wombok. Okay, so kunin po natin yung ating chili. Gumamit lang po tayo ng gloves, hand gloves. Yan po. At saka po natin ilagay yung ating mga tinimplang chili. Yan. Napakadali pong gawin ito at pwedeng i-stock ito at pwede rin pong pangnegosyo. Saka po natin ilagay yung ating mga leeks. Isa-isa po natin ilagay yung ating mga ingredients para makompleto. Ito na po yung ating carrots at cabbage. Saka po natin siya haluin ulit. Ilagay na po natin yung natitira nating mga chili. Iyan po. Saka po natin siya haluin ng maigi. Okay, so i-ferment po natin ito ng 1 araw sa mga containers bago po natin siya kainin. Yan na po ang ating Korean kimchi.